the Lord in prayer. O Ama, salamat ng marami sa oras na ito na binigay mo sa amin. Kaming mga anak mo, Panginoon, sama-samang magtataas ng aming tinig ng pagpupuri at pagsamba sapagkat kayo ay karapat-dapat. Salamat po sapagkat sa buong isang linggo, pinagpala mo at iningatan mo po kami. Kinikilala namin, O Diyos, lahat ng mga blessings na ito ay sa inyo po nagmula. Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pagsambang ito, iyo po, Panginoong, pagitnaan kami. Ikaw, Panginoon, ang siyang pumagitna sa gawain ito. Madama namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tayo po'y magpatuloy sa pagpupuri at pag-awit sa Panginoon.
problema man or pagsubok man ang dumating sa amin, Lord, gaya ng dagat, hindi kami mapapagod, Lord, at hindi kami susuko sa anumang unos na dumating, Lord. Lord God, nandito po kami sa inyong harapan, Lord, upang humingi po ng tawad sa mga nagawa naming pagkakasala, Lord. At humingi rin po kami ng dispensa sa mga maling nagawa po namin, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw ngayon na binigay niyo po, Lord. Maraming salamat po at pinagkalooban niyo po kami ng isa pang pagkakataan, Lord, para mabuhay, Lord. Thank you rin po sa walang sawang pag-iintindi sa amin, Lord. Sa walang sawang pagbibigay ng aming pangangailangan, Lord. Lord God, kayo po ang kumabay sa amin ngayong araw, Lord. Hinihingi po namin ang inyong paggabay, Lord. In His name we pray. Amen. Narito ang puso kong nalulumbay, naghahanap ng pag-ibig na tunay. Sa puso'y may sakit, sa pag-ibig ay sabik, pagkat ako'y naghahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala ka sa puso ko, pag-ibig na tunay ang nadama ko. Di ko malirik pag-ibig mo, anong tamis, puno ng pag-asa, puno ng ligaya. Pag-ibig na tunay sa'yo natagpuan, kagalakan ng puso ko'y sa'yo lamang. Tunay na pag-ibig sa'yo'y natagpuan, kapayapaan ay aking nakamtan. Ito, muli, isang magandang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kapatiran at mga panauhin po na nanonood sa kanilang mga tahanan. Good morning po sa inyo lahat. Sa umaga pong ito, tayo po ay muli dadako upang makibahagi po sa banal na hapunan kung paano ating tatanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na may simbolo po sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. So, bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli, Panginoon, sa umagang ito na muli, Panginoon, na niloob niyo kami, Panginoon, na bagamat kami po ay hindi magkakasama personally, ngunit sa iyong presensya, Panginoon, kami po ngayon ay nagkakaisa na sama-sama, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa buhay at sa kalakasan at sa pag-iingat niyo po sa amin, sa bawat isa, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami po iyong iningatan. O Lord, na sa kabila, Panginoon, ang aming mga pagkakasala at mga pagkukulang, O Lord, na tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay laging tapat, na hindi kayo, Panginoon, nagpapabaya sa amin, O Lord. Kaya't, Panginoon, sa umaga pong ito, sa aming gagawing pagtanggap ng tinapay at ang katas ng ubas, Panginoon, amin po, Panginoon, nilapit ang aming sarili, anumang, Panginoon, mga karumihan na taglay ng aming puso at aming isipan, O Lord. Ito po ay inyong linisin, Panginoon, at lahat ng aming mga pagkakasala, O Lord, na nagawa sa mga nagdaang araw, Panginoon, kami po ay inyong patawarin upang sa aming pagtanggap, Panginoon, ng pagpapalang ito buhat sa iyo, ay kami maging karapat-dapat at malinis na lumapit sa iyong banal na harapan, Panginoon.
Panginoon, basbasan niyo po, Panginoon, ang tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa iyong katawan at dugo, Panginoon. Ito po ay inyong pagpalain, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong sakripisyo, Panginoon, kung paano iyong binayaran ang aming mga kasalanan, O Lord. Ngunit hindi lamang doon, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay ay nagkaroon kami, Panginoon, ng assurance ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang gawaan ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po natin pakinggan ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Ito po ang sinasabi: sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y pagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong tanggapin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ng bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating pong tanggapin ang katas ng ubas. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. God bless. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon na tayo minsan pang magsasama-sama upang tayo po ay sama-samang dumulog at mag-worship sa Panginoon. Gayon tayo po ay darako ngayon sa pagbibigay sa Operatory Challenge po natin. Sabi po rito, lagi po nating narinig na pagdating sa pagbibigay, gaya po ng sa 2 Corinthians 9:6 na sabi, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Yun po yung lagi po nating narinig na when it comes to giving, parang laging ang basihan ng tao ay pagdating ay patungkol sa pera. Pero nais din po ba natin na yung sinasabing masaganang pagbibigay o generously giving ay hindi naman po ito palaging about sa pera. Pero ito po yung kung ano yung kayang ibigay po ng ating puso. Maaari po tayong magbigay pero di naman po yung bukal sa ating kalooban at maaring napipilitan lang tayo. Maaari pong mangyari kasi na wala po tayong maibigay na cash or in kind, but always remember po mga kapatid na God has always giving us opportunity to give in a different special way. So, paano po yun? Sabi po dito, gaya po ng sabi sa Hebrews 13:16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. Yun. Ang maaari po kasing pag sinabing good, it doesn't always mean na pera. Maaari po nating itong ilagay na bilang oras, advice, physical na tulong. Gaya po sa mga bayanihan, kung halimbawa, may mga pagkakataon pong kailangan tayong tumulong sa isang kapatiran na nangangailangan ng, kasi wala po siyang pang-upa or pang-upa doon sa mga manggagawa. Pwede po natin siyang tulungan sa pamamagitan po ng pagbayani or yung walang bayad, kusang pagtulong lang po. At dito po sa ating sambahan, di po ba? Sometimes may mga pagkakataon po kasi talaga na dumarating na wala po tayong maibigay na in cash or in kind dahil maaaring dumating po yung punto na tayo po ay medyo nagigipit. But then lagi po natin tandaan it doesn't mean na malilimitahan po ng mga ganong pangyayari, yung tayo nagigipit, na para po tayo makapagbigay ng tulong or to do good. At yun nga po to do good.
or yung nais ng Lord na masaganang pagbibigay. We can offer our service in a physical way. We can offer our services, gaya po ng sabi ko kanina, tapos higit po dito sa ating sambahan, yung mga ministry na meron po tayo, yung iniatang po sa atin. Gawin po natin ito ng bukal sa ating puso at gawin po natin ng palaging naroon yung kagalakan. Dahil sabi nga po, yun yung mga sacrifices or mga offering na kalugod-lugod po sa Panginoon. Yun po. At tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa mga opportunity, Panginoon, na binibigay mo. Higit sa lahat, Panginoon, sa kalusugan at sa pag-iingat mo, Panginoon, sa kabila po ng pandemya na amin po kinakaharap sa panahon na ito. Naroon po ang iyong provision, ang iyong biyaya, na hindi mo kami pinababayaan at tunay nga ugad na hindi mo kami pinagkukulang. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mo kaming samahan. Gayun, Panginoon, yung mga tithes and offerings na binibigay po namin ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa nagbibigay in cash, in kind, or in physical aspect, Panginoon, yung services, yung ministry, Panginoon, ay patuloy pong pagpalain ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, ito po yung aming ginagawa upang, Panginoon, ikaw ay aming bigyan ng kaluguran at higit sa lahat, mapalawig po namin ang iyong kaharian dito sa lupa. Gabayan niyo po kami at patuloy niyo samahan sa bawat araw at bawat lakad ng aming buhay, Panginoon, dito sa lupa. Maraming pong salamat dahil hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan. Ito po ang aming samot dalangin ni pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kami ay iyong diringgin at ang bayang Salamat sa Panginoong Diyos sa araw na ito na binigay sa atin. Talaga pong pinagpala po tayo ngayong Sunday, kaya bigyan po natin ng malakas na clap offering ang Panginoon. Wonderful. Praise the Lord. Blessed morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong araw ng Sunday? Kumusta po ang inyong gising? I know na tayo pong lahat, paggising pa lang natin sa umaga, na-receive na po natin yung pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. All about the answer is prayer. Let's turn our Bible in the book of James, chapter 5, verse 13 to 20. But this time, we're going to read 16 or verse 16 to verse 20. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong tulad din natin. Nang taimtim siyang nanalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming
kasalanan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga salitang ito ng ating Diyos na ating nabasa at ating napakinggan. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Let us all stand up and let us close our eyes as we pray. Lord God, Heavenly Father, we are so blessed and thankful to you this Sunday morning because once again, you've given us this wonderful chance to study your words. Oh God, as we study all about prayers, oh God, we're asking you to speak into our hearts. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat itong pag-aaral na ito ay isang napakalaking reminders, Panginoon, napakalaking paalala sa aming lahat, Panginoon, kung gaano po kahalaga ang panalangin sa buhay namin bilang mga mananampalataya mo, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa amin at ang mga mensaheng ito hindi lang maipamuhay namin. Again, Lord, we're asking you, Lord, to help us to share this message to all our friends and relatives. In the name of Jesus, Amen. Balikan po natin. Last week, ay napag-aralan po natin yung tanong na, when do we need to pray? Kailan ba tayo dapat manalangin? Sabi po ni Santiago, mayroong mga sitwasyon sa buhay natin na pwede po tayong mag-pray. Unang-una, we need to pray when we are facing any emotional situations. Anumang sitwasyon na kinalalagyan ng ating damdamin. Kung tayo po ay may mga pinagdadaanan, when there is what we call trouble in our lives, we need to pray. When we are happy, we need to sing. Pag-isipan po natin itong mga bagay na ito, wala po tayong pwedeng sabihin na exempted tayo para manalangin sa sitwasyon na ganito. At dito naman sa sitwasyon na to ay doon lang tayo pwedeng manalangin. Hindi po. At any given emotional situation, the Lord is encouraging us to come before Him and pray. We can offer a prayer of request and we can offer a prayer of thanksgiving. Pangalawa po, we need to pray when we are facing any physical challenges. Nakita ho natin doon sa pag-aaral po natin, sabi ni James, call the elders, tawagin nyo yung mga matatanda sa iglesia kung kayo ay may mga pinagdadaanang pisikal na karamdaman, pisikal na mga hamon, meron bagang may sakit sa atin. At ang sabi po doon, pahiran ng langis. Remember, it's not really the power of what we call oil, but the power of the Holy Spirit, the power of prayer. Yun po yung pinupunto ni James doon. Na ang sabi po doon, yung panalangin daw po ay magbibigay ng kagalingan sa isang taong may karamdaman. Of course, according to God's will. And lastly, nakita ho natin that we need to pray when we are facing spiritual challenges. Marami tayong mga spiritual challenges sa buhay. At ang sekreto po doon, kailangan nating gawin upang tayo po ay gumaling, maging maayos yung ating spiritual na kalagayan is to confess. Confess it not only to the Lord, but you can confess it to someone na pwedeng nasaktan mo. Pwedeng ika nga po ay sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay na-offend po natin siya. So magpatuloy po tayo sa pag-aaral natin ngayong Sunday na ito at sa ikalawang bahagi po ng ating pag-aaral ngayon, ay pag-uusapan po natin paano ba magiging epektibo ang ating panalangin. Well, siguro unang-una po, sagutin muna natin yung tanong, sino ba ang maaaring lumapit sa Diyos upang manalangin? Mayroon po kasing ilang naniniwala na kailangan muna daw po ay maging malalim ka muna spiritually bago ka lumapit sa Diyos, bago ka manalangin at bago mo makuha ang sagot ng Panginoon sa panalangin mo, kailangan malalim ka muna. Ito rin po siguro yung dahilan kung bakit yung iba po, kahit naman na matagal na sa pananampalataya, ayaw na ayaw may schedule sa prayer, lalo na pagka prayer sa may sakit. Kasi ang sabi na, yung minsan nag-pray ako sa isang may sakit, namatay. Naranasan nyo na po ba yun? Ako po, naalala ko po dati, hanggat maaari po pag sa visitation, nag-i-schedule po ako dati ng iba na magpe-pray. Alam mo bakit? Kasi natatakot po ako before na baka mamaya yung pinag-pray ko, mamatay. Teka muna. Wala naman po sa atin yung desisyon, di po ba? Bakit tayo matatakot mag-pray?
Bakit tayo natatakot lumapit sa Diyos? Wala naman sa kamay po natin o sa panalangin natin yung desisyon kung yung taong yun mabubuhay o hindi. Pero meron po kasi tayong ganung kaisipan di ba? Na kapag yung isang pinag-pray natin ay namatay, parang nasa isip po natin, no? Ayoko na mag-pray para sa may sakit. Kasi parang yun na po yung nagiging set up ng isip natin o kondisyon ng isip natin. Meron po namang iba, ayaw magpe-pray pagdating sa tinatawag po nating negosyo. Lalo na pag yung mga previous na business or businesses na ipinag-pray niya, nalugi. No? Sabi nila, naku, ayoko na mag-pray. Bakit? Kasi yung pinag-pray kong ilang tindahan, naku, sa halip na lumago, nalugi. Mga kapatid, wala po sa ano po yun, wala po sa kamay po natin. Ang pananalangin po, lalo na sa mga may sakit, yan po ay paghiling sa Panginoon. Sa mga negosyo, yan po ay pagpapasalamat sa Panginoon. So wala po yan doon sa ikaw ba ay spiritually giant, para makalapit ka sa Panginoon. Pagka po kasi ganun ang iniisip natin, para tuloy ang dating, yung pong mga pwede lang manalangin ay yung pong mga malalakas. At tayo po, parang ang dating, ang hina ng ating pananampalataya. Kasi nga, kabaliktaran yung resulta ng prayer natin. Ang prayer natin, gumaling. Aba, namatay. Di ba? Ang prayer natin, lumago yung negosyo. Aba, nalugi. Remember mga kapatid, hindi po yun tungkol doon. Hindi po yun tungkol sa atin. Ano po? Kaya yung iba sabi nila, siguro daw, kailangan muna ang manalangin, mga elders na lang, deacons o kaya pastors para magkaroon ng isang miracle, no? So sabi po nila, siguro kailangan muna maging katulad ako ng pastor namin para makapag nag-pray ako, there will be miracles. Many Christians feel inferior. Ang sabi po ng verse, si Elijah ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Mga kapatid, ginamit po ni Santiago bilang halimbawa si Elijah. Ang sabi po niya, si Elias daw po ay katulad din natin. Sabi ng 1 King chapter 19, si Elias daw po ay nanalangin na hindi umulan at hindi nga daw po umulan sa loob ng 3.5 years. Pagkatapos muli siyang nanalangin at ang langit daw po ay nagbigay ng ulan at ang mga pananim ay sumibol at nagbigay ng bunga. Alam niyo, nangyari po ito right after, nahamunin ni Elijah yung 400 prophets ni Baal upang tupukin yung handog na susunugin. Makikita niyo po yan sa 1 King chapter 18. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga propetang ito at sa harap ng bayan ng Israel. Tinupok niya yung handog ni Elijah, bagamat yung po ay binasa ng tubig. Nasunog po yung handog, nasunog yung putik, pati bato. After this, Elijah prayed before God. After that, he was hunted by Jezebel. Alam niyo kung anong nangyari? He runs to the other side of the desert and goes through what we call deep depression. And he prays like this. Ito yung kanyang panalangin, God, please kill me. I am so depressed. Imagine ninyo mga kapatid, si Elijah, hindi siya natakot sa 400 prophets ni Baal, yet he runs from this woman named Jezebel. So dito makikita natin si Elijah, katulad lang din po natin He demonstrated fear. He demonstrated resentment, guilt, anger, loneliness, and worry. Kaya sabi ni James, Elijah was a man just like us. Katulad lang din po natin. We have this anger, we have this fear, we have this resentment, worry, loneliness, and so on. Ano ba'y tinuturo ng buhay ni Elijah? Sinasabi lang po nito na hindi mo kinakailangan maging perpekto bago ka manalangin. Hindi requirements na perfect ka muna
bago sagutin ng Diyos ang prayers mo. Kasi alam ng Diyos, hindi natin kaya mabuhay ng perpekto. Kung babalikan niyo yung 1 King chapter 18 verse 43 hanggang 46, sabi doon, nakipag one-on-one si Elijah kay God at buong pagpapakumbaba siyang nanalangin na umulan. And it says, he prayed 7 times, meaning siya po ay persistent. Hindi siya susuko at hindi basta-basta bibigay hanggat hindi po niya nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanya. Kaya nga po, dahilan doon sa kanyang persistency, nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Brethren, you don't have to be perfect and be a what we call super spiritual person before you can pray and your prayers can be answered. Remember that God uses ordinary people to do extraordinary things through prayer. Kaya po wag po kayong matakot manalangin. We are just like Elijah. Now, next question na gusto kong pansinin natin at yung gusto natin puntuhin ngayon. How can I pray effectively? Paano ba ako mananalangin na yung aking panalangin ay masisigurado kong epektibo? Nais ko pong tignan natin ang 4 na kalagayan, mga kapatid. 4 na kalagayan, paano ba magiging epektibo ang ating panalangin ayon kay Santiago? Ito yung unang-una. We need to ask. Parang madali lang naman po yata, Pastor. Right? Tama po ba? On the other hand, marami tayong panalangin na nakafocus lang sa thank you, Lord, bless me, Lord. Paulit-ulit tayo doon, thank you, Lord, bless me, Lord, bless me, Lord, thank you, Lord. Well, hindi naman po masama yun. Kaya lang, wala talagang specific na hinihingi. We never pray specifically. Alam po nyo, the more specific your prayers are, the greater you're going to get a specific answer. Maliwanag po ang tinuturo sa atin ng Diyos through Apostle James. Ang sabi niya, you do not have because you do not ask. Gumagawa tayo ng prayer list dapat. At ilagay natin yung specific na kailangan natin. Iwaksin na po natin yung panalangin, no, na hindi nagmumula sa ating puso. Let's be honest sa harapan ng Diyos. Pray from your hearts because that's what the Lord is expecting from us when we pray. Ito po ang tanong ko sa inyo. Pag nagpe-pray po ba kayo, is it really from your heart? Another question. Meron po ba kayong prayer list? Nakalagay po ba doon specifically yung mga hinihingi nyo sa Panginoon? Kaya kung minsan hindi natin makita yung sagot ng Diyos, kasi po pag nag-pray po tayo, masyadong generic. Lord, bless me. Bless me of what? Diba? Kung minsan di po tayo kasi aware doon. The second is we need to have a clear intention. Kung gusto po natin ng isang epektibong panalangin, napakahalaga na maliwanag yung intensyon, maliwanag yung motibo ng puso natin. Bakit natin hinihingi yung isang bagay na yun? Bakit natin pinagpe-pray yun? Ano ang dahilan? James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Ano mang hihingi natin, mga kapatid, sa panalangin natin, dapat po malinis yung ating intensyon. Man finds it hard to get what he wants because he does not want the best. God finds it hard to give because he would give the best and man will not take it, sabi ni George MacDonald. Di po ba?
Kaya hindi natin nakukuha yung gusto natin kasi po ayaw natin yung best. On the other side, nahihirapan naman po ang ating Diyos na ibigay sa atin yung best kasi ayaw nating tanggapin yung pinaka-best mula sa Kanya. Ito yung dahilan kung bakit marami po tayong unanswered prayers. Hindi po kasi yung best ang hanap natin. Hindi po yung will ni God ang nais nating masunod. Ang nais natin masunod ay yung will natin. Kaya po dapat every time na hihingi tayo, we have to check our intentions, we have to check our motives, and we have to ask God, Lord, thy will be done. Diba? Alam niyo, yung isang pinakamagandang iniwan ng Panginoon na halimbawa sa atin, na every time na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay mananalangin sa Ama, lagi niyang sinasabi, hindi yung kalooban ko, Ama, kundi yung kalooban mo. Now, question, bakit po meron ba tayong mga panalangin na mali ang intensyon? Meron po ba tayong mga panalangin na mali yung motibo? Marami po. Isang halimbawa po yung sinasabi ni James, we ask for our pleasure or we ask in prayers for our pleasure and selfish desires. Ito yung mga Christians na nagpe-pray. Nagpe-pray po para yung kasagutan gagamitin sa worldly desires nila. Ito yung mga nagpe-pray para lalong umangat yung kanilang pride, umangat yung kanilang worldly ambitions, yung self-indulgence, lalong mapagbigyan. Hindi po talaga sasagutin ni Lord yung mga ganitong panalangin dahil pinipilit nating maging bahagi ng kamunduhan natin ang Panginoon. Huwag tayong umasa na sasagutin nyo ng Diyos. Yung mga nagpe-pray na, Lord, bless me. Para naman po hindi ako napag-iiwanan ng aking kamag-anak. Gusto palang magyabang. Yung mga prayers na, Lord, bless me kasi ipapakita ko sa mga kamag-anak ko na hindi nila ako pwedeng api-apihin. Yung mga prayers na, Lord, sana po magkaroon ako ng magandang buhay, magandang sasakyan, magandang bahay, maraming gadgets, para naman po in ako sa aking mga kaibigan, mga young people. Huwag kayo mag-pray ng ganyan. Idadamay pa natin si Lord sa worldly pleasures natin. O kaya naman yung mga prayers na, Lord, sana po ay mamatay na yung kapitbahay kong masama ugali. Hindi po yan sasagutin ng Panginoon. Ito pong mga ganitong prayers, malabong sagutin ng ating Panginoon. Hindi po masamang humingi sa Diyos. Hindi po. But we have to check our motives, our intentions. Check natin yung intention at motibo ng puso natin. Kasi kapag yan ay mali, huwag ka nang umasang sasagutin ni Lord yan. Paano natin masasabing tama ang motibo ng ating panalangin? Tatandaan niyo po ito. Kapag ang intensyon ng prayers po natin ay upang mabigyan ng kaluguran ng pangalan ng Panginoon, siguradong tama ang motibo ng prayers mo. Again, do not expect any answer from God when you pray with the wrong motive. And for us to really check our motive kung tama, it should always glorify God. Sabi nga po ng isang American Presbyterian theologian, and at the same time professor ng Princeton Theological Seminary, men are more accountable for their motives than for anything else. And primarily, morality consists in the motives that are found in the affections. Make sure that you have a genuine reason. Make sure that your prayers will always honor God's will. Doon lang natin masasabi that our motive is right. Another way para magkaroon tayo ng epektibong pananalangin is we need to have pure life. We need to have pure life. Ang sabi po ng James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and
effective. Pansinin niyo po yung ginamit dito mga kapatid, yung salitang righteous. Kung ikaw ay isang tumanggap kay Kristo, ikaw ay matuwid. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa, kundi ikaw ay inaring matuwid dahil kay Kristo. Hindi po perpekto. Because nobody is perfect. Only our Christ Jesus is perfect. What we're talking here is about righteousness. Ano ba ang sinasabi nating righteousness? Righteousness is your standing before God when you became a believer. Ito yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos. You are declared righteous. It has nothing to do with your perfection. Kung ang sasagutin ng Diyos na panalangin lang ay batay sa taong perpekto, tingin nyo, meron po kayang sasaguting panalangin kung ang lahat ng tao ay nagkasala at walang perpekto? For sure, walang sasaguting panalangin ng Diyos. God wants us to have a pure life, dalisay na buhay, matuwid, malinis na buhay. At yon ay makakamit lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni David, sa awit chapter 66 verse 18, ang sabi diyan, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Very clear, if I hide or regard or conceal iniquity or sin in my heart, then the Lord will not hear. Kung meron kang kasalanan, pero tinatago mo, ipinagpapatuloy mo, ibig sabihin, hindi ka namumuhay ng malinis, tiyak na merong hadlang sa prayers mo. Merong hadlang sa mga hinihingi mo sa Panginoon. We need to have a what we call pure life before our God. Maliwanag po ang sinabi mo doon sa Kawikaan chapter 28 verse 9. Ang sabi diyan, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. He that turneth his back from the hearing of the law, even his prayers are an abomination. Kasuklam-suklam sa Diyos ang panalangin ng isang taong hindi tumatalikod sa kanyang masamang ginagawa. Kuminsan yun po ang nagiging katwiran natin, nagpe-pray naman ako. O nga po, nagpe-pray ka nga. Ang tanong, tinalikuran mo na ba yung mga bagay na dapat mong talikuran? Kasi kahit na anong panalangin po natin, kung hindi po natin handang talikuran yung buhay na yon, hindi po sasagutin ng Diyos yung prayers natin. Para bang humiram ka ng motor, pwede bang hiramin ko yung motor mo? Hindi ko ibabangga. So minsan pinahiram ka, pero lagi mo naman binabangga. Every time na isosoli mo, bangga. Sa tingin mo, sa susunod na mag-request ka, pahiramin ka pa kaya? Ba't ka naman niya pahiramin kung intentionally binabangga mo yung sasakyan o yung motor? It's the same thing with our God. Ba't naman ibibigay ng Diyos yun? Ay kita ng Diyos yung intensyon ng puso mo. Di ba? Meron kang kasalanan na hindi mo pinagsisisihan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya marinig o hindi niya kayo marinig. Kaya po kailangan lagi tayong maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, laging mamuhay ng malinis, no? Upang wala pong maging anumang hadlang sa mga panalangin natin. Kasi baka yung prayers po natin, kaya hindi sinasagot ng Diyos until now, ayaw natin talikuran yung isang bagay na mali sa buhay natin. Kaya kung until now, meron ka pang mga prayers na hindi nasasagot ng Panginoon, check your life. Baka meron kang dapat iwanan. Baka meron kang dapat talikuran. Meron kang dapat ituwid sa buhay mo. No? Para dumating yung prayers na hinihingi mo, talikuran mo na yan. Sabi mo nga sa katabi mo,
talikuran mo na yan. Praise the Lord. Lastly, for us to have an effective prayer, we need to have faith when we pray. Hindi po malulugod ang Diyos kung tayo ay lumalapit sa Kanya nang walang pananampalataya. Dahil lahat ng lumalapit sa Panginoon, nais niya mayroong buong pananampalataya. So how can we show na meron tayong pananampalataya? We need to expect that God will answer our prayers, not according to our will, but according to His will. Sabi ng James chapter 1 verse 6, but when he asks, he must believe and not doubt. Kapag lumapit tayo sa Diyos, we need to have an attitude of expectancy. Sasagot ang Diyos. We need to believe that He will answer our prayers. Oh, we need to trust Him. Ayaw po ng Diyos na meron tayong alinlangan sa Kanya. Kahit naman po yung mga anak di po ba? Lalapit sa mga magulang. Tapos ang laki ng alinlangan mo sa iyong magulang. Yung mismong magulang hindi matutuwa. Gusto po ng magulang buo yung tiwala. Lalo na po ang Diyos, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, every time na tayo ay lalapit sa Kanya, andoon yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. Ang tanong ko po ito, pag nagpe-pray po ba kayo, ano po ang mas nananaig sa puso nyo? Alinlangan o pagtitiwala? Paano tayo magkakaroon ng epektibong panalangin? May 4 na bagay tayong dapat tandaan. Una, we need to ask. Pangalawa, we need to have a clear intentions. Pangatlo, we need to have a pure life. And pang-apat, we need to have faith when we pray. Gaano po kahalaga ang buhay panalangin para sa iyo? Alam niyo, isa ito sa struggle ng maraming mananampalataya. Yung maglaan ng panahon at oras para kausapin ang Panginoon. Sa panahon ngayon, mas maraming mga tao ang nagugumon sa social media, nagugumon sa mga palabas sa telebisyon. Nakakalungkot isipin na kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka naglalaan ng panahon at oras para kausapin ang ating Diyos. Mga kapatid, hangarin po natin higit sa ano pa mang bagay ang lumalim tayo sa Panginoon through prayers. When we are prayerful, we will experience His miracles in our lives. We will experience His presence. We will experience His power. When our church is prayerful, it will become, or our church will become powerful. People outside will see that God is working in us and through us. Kaya alam niyo, sabi ng Panginoon, paalala niya po sa bawat sa atin, Matthew chapter 7, verse 7 to 11, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Mga kapatid, tara na! Humingi tayo sa ating Diyos, manalangin tayo sa Kanya. Ang Diyos ay matagal nang nag-iintay po sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay ang ating mabuting Ama.
pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Langin. O Diyos, tunay pong napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong awa, salamat sa iyong biyaya. Panginoon, sa iyong biyaya, tinatanggap namin ang mga pagpapalang hindi po kami karapat-dapat. Salamat sa iyong awa, sapagkat Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, hindi mo po kami, Panginoon, kinibigyan, Panginoon, ng mga akarang kaparusahan. Sa halip, Panginoon, iniintay mo kaming matyaga upang makapagsisi at makalapit sa inyo. O Diyos, tulungan mo po kami na lagi ng isa puso at isa isip na maaari po kaming lumapit sa inyo sa anumang aming mga kahilingan. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging prayerful para maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong milagro. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Inanyahan po na lahat tayo po ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian
sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.